Yo, what's up mga katek? Magandang araw sa inyo. Welcome back ulit sa channel ko. Sa ngayon, ang video na to, palit muna tayo ng ilaw ng swimming pool. Meron kaming dalawang klase na underwater light na kinakabit sa mga pool. Yung isa is LED at yung isa incandescent light. Magkaiba sila ng rated ampere. Susubukan ko ipaliwanag sa inyo na mas simple para naman maintindihan nyo rin mga katek. Yung LED, yan yung tinatawag na light emitting diode. Mas mababa ang power consumption ng LED kaysa sa incandescent. Yung LED, yan yung may mas maraming kulay na pwede mong i-adjust o paiba-iba ng kulay. So, sa ngayon, sa incandescent muna tayo. Since sila yung tatrabahuin natin. Ang incandescent light bulb or lamp, sila yung mabilis mag-generate ng heat, full of strong emotion, or high temperature kaagad siya. Mostly ginagamit yan sa mga wide range or mga malawakan na area. Kaya mas matataas ang wattage ng incandescent. So, ang ipapalit namin parehas lang nung luma. 300 watts, 12 volts, screw type. Bakit 12 volts lang mga katek? Kasi hindi pwede sa tubig ang 230 volts. Delikado yan. Maaring ikamatay ng tao yan kung mahawakan niya or matapakan niya ang tubig. Kaya dapat 12 volts lang. Safety sa tao, lalong-lalo na sa swimming pool. So kahit 12 volts lang ito, malakas ito. Kasi 300 watts ito. Paalala mga katek, huwag ninyo subukan hawakan pag naka-on yung ilaw. Para kang napaso sa sizzling plate niyan. Simple lang naman talaga magpalit ng ilaw. Kahit naman sino, kaya magpalit. Pero ito sa amin, iba. Kasi swimming pool ito. Ang challenge dito, marami yan. Hindi lang yan isa or dalawa. Tapos, mainit pa. Mataas yung sikat ng araw. Saka dapat, habang nagre-repair ka, naka-sunglass ka. Kasi masakit yan sa mata. Nagre-reflect yung sikat ng araw. Lalong-lalo na kung gumagalaw yung tubig. May dalawang mahaba na screw lang yan. Matatanggal mo na ang ilaw sa walling ng swimming pool. Then pag natanggal mo na yung ilaw, may isa ulit na screw yan na nag-hold or nagko-compress para mag-lock ang cover. Kailangan dahan-dahan lang kung tinatanggal niyo ang ilaw. Kasi minsan, habang tinatanggal yan, may tendency na mag-crack yan. May time na baka masugatan ka. Matulis yan pag yan ay nabasag. Yung iba, puro na kinakalawang. Kailangan pang linisan at punasan. At saka yung ibang ilaw, basag na nung binuksan namin. So kailangan pa namin tanggalin yung pinaka-screw ng ilaw sa ilalim. Pero madali lang yan. Long nose lang ang katapat niyan. Matatanggal na yan. Kayang-kaya yan ni Katek. Medyo time consuming lang talaga kasi maraming ilaw na kailangan palitan.
Yung iba pinasok na ng tubig kaya nag-short circuit. Sinira ng tubig yung ilaw. Pero okay lang yan. Pag may sira or may pundi, may trabaho si Katek. Masyadong mabagal naman ang oras pag walang ginagawa. Sobrang tagal ng oras, kaya hindi kagad makapagpahinga. Isa pang challenge dito, yung pool, medyo malalim. 4 meters yan yung deep end. Yung ibang ilaw na may pundi, nasa part na malalim. So kailangan pa namin sumulong talaga sa tubig. Di ko na nakuhanan ng video kasi hindi waterproof yung camera. So kung pala rin tayo mga katek at dumami tayo, bibili tayo ng GoPro. At kung nakabit nyo na ang ilaw, testingin ninyo muna bago nyo ibalik sa wall ng pool. Kasi pagka hindi nyo tinesting, tapos binalik nyo na yan, tapos may pundi ulit, magbabaklas na naman ulit kayo. Doble-doble trabaho. At kung i-on nyo na ang ilaw, kailangan wag nyo muna takpan ng cover. Since testing lang naman muna kung lahat umiilaw. Kasi pag may cover na yan at wala sa tubig, tapos inon nyo yung ilaw, at 300 watts yung ilaw nyo na ginagamit, madali mag-conduct ng heat yan. May tendency na pumutok yan, yung pinaka-cover ng ilaw. Siyempre, hindi pwedeng walang silicone. Kailangan nyo muna lagyan ng silicone bago nyo ikabit yung cover, para maiwasan ang pagpasok ng tubig. Itong gamit namin na silicone is all-purpose ito. Oh, ito, tingnan nyo. Yung iba, nilumot na. Parang yung katrabaho ko nilumot na kay Hintay kasi pinaasa lang siya. Pero di ko kaya bumitaw ang bigay. Masasaktan dahil pangako ko'y walang iwanan. So paano mga katek, hanggang dito na lang ang video natin. Kung nagustuhan mo ang video na to, mag-like ka na rin. At kung bago ka sa channel na to, mag-like at subscribe ka na rin para updated ka sa bago ko na video na i-upload. So paano mga katek, see you on my next video.